Magandang araw sa inyong lahat. Kailan lamang ay tinalakay natin ang tungkol sa sektor ng agrikultura. Gayon din ang mga subsektor na bumubuo rito, tulad ng paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at pagtutroso. Tinalakay din natin ang kahalagahan ng sektor ng agrikultura, tulad ng pagtutustos ng pagkain, pagbibigay ng empleyo o trabaho, pinagkukunan ng hilaw ng materyales, tagabili ng mga yaring produkto, at nagpapasok ng dolyar sa bansa. Ngayon naman ay ating tuklasin kung ano-ano ba ang mga suliraning kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Tulad ng mataas na gastusin, problema sa infrastruktura, problema sa kapital, masamang panahon, malawakang pagpapalit gamit ng lupa, pagdagsa ng mga dayuhang kalakal, kakulangan sa pananaliksik at makabagong teknolohiya, at ang monopolyo sa pagmamay-ari ng lupa. Ating suriin ang mga nabanggit na suliranin. Una na dito ay ang mataas na gastusin sa pagsasaka. Nalulugi ang mga nasa sektor ng agrikultura sapagkat napakalaki ng kanilang gastusin kung ihahambing sa kanilang kinikita. Lalo na at mababa ang presyo ng kanilang produkto kapag binibili ng mga middleman o mga ahente, dahilan upang sila ay tuluyang malugi. Subalit sa kabila nito, may mga institusyong pinansyal tulad ng bangko at kooperatiba na naglalayong magpahiram ng kapital sa mga magsasaka upang mapalago ang kanilang ani. Pangalawa ay ang problema sa infrastruktura. Isa sa mga dahilan ng mabagal na pag-unlad ng agrikultura ay ang kakulangan sa infrastruktura at puhunan. Maraming produktong agrikultural ang hindi napakikinabangan dahil nasisira, nabubulok, at nalalanta tulad ng gulay at prutas dahil sa kawalan ng pag-iimbak at maayos na transportasyon. Inirereklamo ng maraming magsasaka ang kakulangan ng daanan o farm-to-market road upang madala nila ang kanilang mga produkto sa pamilihan sa tamang oras. Karamihan din sa ani ng mga magsasaka ay madaling mabulok o yung tinatawag natin na perishable. Bumababa ang halaga ng mga produkto sa pamilihan sa pagbaba ng kalidad nito. Mahalaga rin na may maayos at sapat na imbakan o storage facility ang mga magsasaka upang hindi mabulok ang kanilang mga ani tulad ng bigas, bawang, sibuyas, at iba pa. Isa rin sa suliraning kinaharap ng mga magsasaka ay ang kawalan ng maayos na irigasyon upang matugunan ang supply ng tubig sa mga malalayong lugar na minsan lang makapagsaka sapagkat umaasa sa tubig ulan. Pangatlo ay ang problema sa kapital. Bunga ng kawalan o kakulangan ng kapital, ang ating mga magsasaka ay napipilitang umasa sa sistema ng pautang o usury. Ang mga usurero o mga nagpapautang ay tinatawag din mga loan shark dahil sila ay nagpapautang ng pera na may malalaking tubo. Dahil dito, nababaon ang mga magsasaka sa pagkakautang at hindi na tuluyang nakaaahon. Sa maraming pagkakataon, ang pagkakautang na ito ay naisasalin mula sa kasalukuyang henerasyon hanggang sa mga susunod pa. Naman ay ang masamang panahon. Nasisira o lumiliit ang produksyon ng sektor ng agrikultura tuwing may tagtuyot, malakas na ulan at mga bagyo. Dagdag pa dito ang lokasyon ng Pilipinas kung saan tayo ay nasa typhoon belt na madalas daanan ng mga bagyo. Gayon din ang suliranin sa climate change na may malaking epekto sa klima
na nagdudulot ng mga pagbaha at matinding tagtuyot. Ay ang malawakang pagpapalit gamit ng lupa. Mula sa pagiging lupang agrikultural, sumasailalim ito sa transformasyon upang maging pook pasyalan, golf course, industrial complex, at pook residential. Ang unti-unting pagkawala ng mga lupang sakahan ang isa sa maraming dahilan kung bakit sapilitang nakikipagsapalaran sa kalunsuran ang iba nating mga magsasaka. Ang lumiliit na sakahan at limitadong taniman na natitira upang sakahin ng mga magsasaka ay maaaring magresulta sa pagkaabuso ng lupa at pagkaubos ng sustansya nito. Ang susunod namang suliranin ay ang pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Ang hindi pagtangkilik sa sariling produkto ay lubhang nakaaapekto sa kalagayan ng sektor ng agrikultura at ng mga taong umaasa rito. Isa pa sa suliraning kinaharap ng sektor na ito ay ang kakulangan sa pananaliksik at makabagong teknolohiya. Nasa makalumang panahon pa rin ang ating sistema sa pagsasaka. Iilan lamang ang may kakayahan sa makabagong paraan at hindi pa halos inaabot ng modernong kagamitan sa pagsasaka. Ang mga magsasaka ay patuloy pa rin na gumagamit ng mga lumang kagamitan sa pagsasaka tulad ng araro at kalabaw na nagiging dahilan ng mabagal na produksyon. Dahil sa kakulangan sa edukasyon, napakahirap ituro sa mga magsasaka ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya at makinarya. Ay ang monopolyo sa pagmamay-ari ng lupa. Nananatiling pag-aari ng ilang landlord ang mga lupain sa bansa. Malaking bilang ng magsasaka ang walang sariling lupang binubungkal. Sa halip na pakinabangan nila ang kanilang ani, tumatanggap lamang sila ng kakarampot na sweldo na karaniwang hindi sapat para ipantustos sa mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga anak. Upang solusyonan ang suliraning ito, isinabatas ang Batas Republika bilang 6657 ng 1988. Kilala ito sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprubahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 10 ng Hunyo 1988. Ipinasailalim ng batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Ipinamamahagi rin ng batas ang lahat ng lupang agrikultural, anuman ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka. May mga hangganan ng matitirang lupa sa mga may-ari ng lupa. Sila ay makapagtitira ng hindi hihigit sa 5 hektarya ng lupa. Ang bawat anak ng may-ari ay bibigyan ng 3 hektarya ng lupa kung sila mismo ang magsasaka nito. Ang pamamahagi ng lupa ay sasagawa sa loob ng 10 taon. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi nakatatanggap ng lupa na nanatiling tagapagsaka pa din hanggang sa kasalukuyan. Isa sa tinuturing na dahilan ay ang malabnaw na pagpapatupad ng mga batas at ang di pagtalima ng mga may-ari ng lupa sapagkat sila ay protektado ng mga kakilala o kamag-anak sa pamahalaan. Ang di maayos na pagsunod sa batas na ito ay nagresulta rin sa malawakang mga panawagan at rally na nagdudulot ng kaguluhan sa nakalipas na panahon, tulad ng massacre sa Mendiola na ikinasawi ng maraming magsasaka mula sa probinsya ng Tarlac. At ito ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Bilang gawain, kayo ay lilikha ng isang slogan o tula. Paksa. Ang tinig, panawagan ng isang mag-aaral upang solusyonan ang mga suliraning kinaharap ng sektor ng agrikultura. Ito ay gawaing ilalagay ninyo sa Oslo paper. Maging malikhain sa paggawa. Maaari din ninyong lagyan ng kulay o mga disenyo ang inyong gagawing slogan o tula.
Ang magiging laman nito ay base sa ating mga tinalakay tungkol sa mga suliraning kinahaharap ng sektor ng agrikultura. Naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Ang gawaing ito ay ipapasa sa ating muling pagkikita. Maraming salamat.